Hindi mo ba naisip kung bakit ang bawang ng isang hardinero ay kasing laki ng mansanas, samantalang sa iba ay halos kasing laki lang ng buto ng apins? Kahit na halos pareho lang naman ang paraan ng kanilang pagtatanim. Ang sikreto ay hindi sa mahika, kundi sa tamang pamamaraan o teknolohiya. At ang pangunahing bahagi nito ay ang tamang pagtatanim bago sumapit ang taglamig. Marami ang nag-aakala na sapat na ang basta itusok lang ang mga clove sa lupa sa panahon ng taglagas at tapos na ang lahat. Ngunit iyan mismo ang magdadala sa iyo sa kabiguan. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang lahat ng mga detalye ng prosesong ito, mula sa pagpili ng tamang araw hanggang sa paghahanda ng taniman para sa taglamig. Ipinapangako ko sa inyo, pagkatapos nitong video, iba na ang inyong pananaw sa pagtatanim ng bawang. Sa susunod na taon, ang inyong ani ay tiyak na magiging dahilan ng inggit ng lahat. Handa na ba kayong malaman kung anong pagkakamali ang karaniwang ginagawa ng marami at paano ito maiiwasan? Kung ganoon, magsimula na tayo. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin bakit ba kailangan itanim ang bawang bago sumapit ang taglamig. Bakit hindi na lang sa tagsibol? Ang lahat ay nakasalalay sa biyolohiya ng halaman. Ang bawang na itinanim bago maglamig, taliwas sa itinanim sa tagsibol, ay nangangailangan ng panahon ng pagpapahinga sa lamig na tinatawag na stratification. Sa madaling salita, kailangan itong ma-expose sa matinding lamig. Ang pagpapalipas ng taglamig sa lupa ang siyang nagpapagana sa mga clove upang makabuo ng malaki, mataba at malakas na ulo ng bawang na may maraming clove. Ang pagtatanim sa tagsibol ay hindi nagbibigay ng ganitong epekto. Ang bawang na itinanim sa taglagas ay nagigising kasabay ng unang sikat ng araw sa tagsibol na mayroon ng malawak at matibay na sistema ng ugat. Ginagamit nito ang lahat ng kahalumigmigan sa tagsibol, mabilis na lumalaki, at bago pa dumating ang init ng tag-init, nabubuo na nito ang giant head ng bawang na pinapangarap nating lahat. Kaya naman, ang pagtatanim bago sumapit ang taglamig ay hindi lamang isang simpleng gawi, kundi isa itong siyentipikong paraan upang makakuha ng masaganang ani. Kaya, ang una at marahil ang pinakamahalagang sikreto ay ang pagpili ng tamang oras para sa pagtatanim. Dito madalas nagkakamali ang halos 70% ng mga baguang hardinero. Masyado silang nagmamadali o kaya naman pinatatagal nila hanggang sa mismong bago mag-frost. Tandaan ang gintong patakaran. Kailangan mong itanim ang bawang mga 3 hanggang 4 na linggo bago dumating ang matinding, permanenteng kalamigan. Bakit ganoon katagal? Simple lang. Sa loob ng panahong iyon, dapat magkaroon ng sapat na panahon ang mga butil para mag-ugat o yung tinatawag na balbas ng ugat. Pero hindi ito dapat tumubo at maglabas ng berdeng dahon sa ibabaw ng lupa. Kung masyado mong maaga itatanim, habang mainit pa ang panahon, bigla itong tutubo. At ang unang malakas na lamig ang papatay sa malambot na usbong, kaya hihina ang halaman. Kung huli ka naman, hindi mag-uugat ang butil at maaari lang itong mamatay sa sobrang lamig o kaya naman ay mabulok sa malamig na lupa. Kaya kalimutan mo na ang mga tiyak na petsa sa kalendaryo. Simulan mong subaybayan ang long-term weather forecast. Simula pa lang sa huling bahagi ng Setyembre, tanggalin na natin ang isang sikat na maling paniniwala tungkol sa pagtatanim tuwing Pokrov o tuwing Oktubre 14. Marami pa rin kasi ang matinding naniniwala sa petsang ito. Pero nagbabago na ang klima. Ang nakasanayan ng mga lola at ninuno natin noon ay posibleng maging dahilan ng kabiguan kung susundin natin ngayon. Tandaan, iba ang panahon,
sa isang lugar kumpara sa timog ng bansa. Ang Pokrov sa Moscow ay hindi pareho sa Pokrov sa ibang rehiyon. Ang tanging tamang batayan na dapat nating tutukan ay ang temperatura ng lupa at ng hangin. Kailan ba ang ideal na oras? Ito ay kapag ang average daily air temperature ay nananatiling stable sa bandang 5 hanggang 7, 5 to 7 degrees Celsius at ang temperatura ng lupa sa lalim ng pagtatanim ay bumaba na sa 10 to 10 degrees Celsius. Pero huwag kang mag-alala. Para malaman mo yan, hindi mo naman kailangang magsukat gamit ang thermometer araw-araw. Mag-obserba ka lang sa kalikasan at tignan ang weather forecast. Sa sandaling ang temperatura sa gabi ay regular nang bumababa sa zero o sa bahagyang minus at hindi na umaakyat sa 10 hanggang 12 degrees Celsius sa araw, ito na ang tamang panahon mo. Ito na ang malinaw na senyalis na bago dumating ang matinding taglamig o mga nagyayalong lamig, mayroon ka pang natitirang 3 hanggang 4 na linggo para magtanim. Ngayon, pag-usapan naman natin kung anong itatanim. Hindi lahat ng bawang ay pwedeng itanim bago magtaglamig o sa huling bahagi ng taon. Mayroong mga winter variety or pangkalamigan at spring variety or pantag-init at magkaiba talaga ang mga ito. Ang spring garlic ay itinatanim tuwing tagsibol. Hindi ito tumatagal sa matinding lamig at nagbubunga lang ito ng maliliit na ulo na maraming siksik at maliliit na sibuyas. Ang kailangan natin ay ang winter variety. Paano natin ito makikilala? Napakasimple lang. Tingnan ninyo ang ulo. Bulb. Sa gitna ng winter garlic, laging may matigas na tangkay o stem na naiwan mula sa bulaklak. Ang mga sibuyas, cloves nito, ay malalaki at nakaayos sa iisang hanay lamang na nakapalibot sa tangkay. Samantala, ang spring garlic naman ay malambot sa gitna at ang maliliit na sibuyas ay magulo ang ayos at nakapwesto sa maraming hanay. Mayroong mga nangungunang uri sa mga winter garlic. Halimbawa, ang Lyubasha or Dobrynya ay kilala sa kanilang dambuhalang ulo at matagal na pananatili o shelf life. Ang variety naman na Podmoskovny ay perpekto para sa mas malamig na rehiyon dahil napakatibay nito sa lamig. Pumili ng mga variety na regionalized o naaayon sa lugar. Iyon ay ang mga uri na talagang umuunlad sa inyong partikular na klima. Huwag nang maghanap ng kakaiba o exotic. Magtiwala na lang sa mga napatunayan ng klasiko. Kapag nakapili na tayo ng tamang uri, dumako na tayo sa susunod na hakbang, ang paghahanda ng pananim. Huwag na huwag kang gagamit ng bawang na nabili mo lang sa karaniwang grocery store para itanim. Malamang na ito ay naproseso ng kemikal para hindi tumubo, kaya mauuwi lang sa wala ang paghihintay mo. Kumuha ka ng bawang mula sa sarili mong ani or bumili ka sa mga mapagkakatiwalaang magsasaka. Ngayon, ito na ang pinakaimportante, ang pagpili. Para itanim, pipiliin lang natin ang pinakamalalaki, pinakamaiinam at pinakamagandang ulo ng bawang. Kalimutan mo na ang pagtitipid. Ang prinsipyong ang pangit itanim, ang maganda kainin ay hindi gagana dito. Eksakto ang kabaligtaran. Tanging sa malalaki at matitibay na ngipin ng bawang lalabas ang malaking ulo ng bawang. Hatiin ang ulo ng bawang sa bawat ngipin nito bago mismo itanim. Huwag mong gawin ito ng maaga para hindi matuyo ang mga ito. Isa-isahin mong suriin ang bawat ngipin. Kailangan ay matigas ito, walang mantsa, walang yupi, at walang anumang bakas ng pagkabulok. Ang pinakapuwit nito, yung bahaging pagmumula ng ugat, ay dapat buo at malusog. Walang awa mong itapon ng lahat ng sirado o maliliit na ngipin ng bawang. Kapag napili na natin ang perpektong sibuyas ng bawang, kailangan natin itong protektahan. Isipin mo, ilang buwan itong mananatili
sa malamig at basang lupa kung saan naglipana ang iba't ibang uri ng amag at bakterya. Ang trabaho natin ay magdisimpekta. Parang pagbabakuna ito bago sumapit ang matagal na taglamig. Mayroon tayong ilang subok at epektibong pamamaraan. Ang pinakasimple at pangmasa ay ang pagbabad sa pink na solusyon ng potassium permanganate o permanganate sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Ang isa pang magandang option ay ang salt solution o tubig na may asin. Gumamit ng 1 kutsara ng simpleng asin o ng table salt sa 1 litro ng tubig at ibabad ang mga sibuyas dito ng ilang oras. Ang asin ay hindi lang nagdidisimpekta, pinapatibay din nito ang bawang laban sa matinding lamig. Kung gusto mo naman ng mas propesyonal na diskarte, gumamit ng specialized bioproducts tulad ng Phytosporin M. Ihalo ito ayon sa nakasaad sa instruction at ibabad ang iyong itatanim na butil. Pagkatapos gawin ang alinman sa mga pamamaraang ito, kailangan lang bahagyang patuyuin ang mga sibuyas. Iladlad ito ng paisa-isa sa lilim. Huwag na huwag itong itatanim ng basa para maiwasan ang pagkabulok. Saan natin patutubuin ang ating magiging dambuhalang bawang? Ang pagpili ng lugar para sa inyong taniman ay isa pang napakahalagang susi sa tagumpay. Ang bawang ay mahilig sa araw. Kaya kailangan nito ang pinakamaaraw na pwesto sa inyong bakuran, iyong hindi nasasayaran ng lilim ng bahay, bakod, or puno sa buong maghapon. Kapag nalililiman ng halaman, hinding-hindi kayo makakakuha ng malaking ulo ng bawang, kundi kaunting dahon lang. Ang pangalawang mahalagang punto ay ang elevasyon ng lupa. Ang taniman ay huwag na huwag ilalagay sa isang lubak o mababang lugar kung saan nag-iipon ng tubig tuwing tag-ulan. Hindi talaga gusto ng bawang na nabababad o binabaha. Kapag naipon ng tubig sa ugat, sisimulan itong mabulok at mamamatay ang buong halaman. Ang perpektong lugar ay isang patag, maaraw na bahagi o mas maganda kung medyo nakaangat ito. Kung ang inyong bakuran ay nasa isang lubak, siguraduhin na gumawa kayo ng mataas or raised bed na may taas na hindi bababa sa 20 sentimetro. Ito ang magliligtas sa halaman mula sa pagbaha at titiyaking makakakuha ng sapat na hangin ang mga ugat. Alam ng mga eksperto sa pagtatanim kung ano ang crop rotation o pagpapalit tanim. Hindi lang ito basta termino. Ito ay isang napakahalagang panuntunan. Hindi pwedeng paulit-ulit mong itanim ang isang uri ng gulay sa iisang lugar ng magkakasunod na taon. Mahalaga ring malaman kung anong tanim ang nauna sa bawang. Parang tao, mayroon ding kaibigan at kaaway ang bawang sa lupa. Ang pinakamahusay na naunang tanim ay ang mga kabilang sa pamilya ng kalabasa at melon o tinatawag na cucurbits tulad ng pipino, kalabasa at upo. Lalong gaganda rin ang tubo ng bawang kung isusunod ito sa mga legumes o butong gulay gaya ng sitaw o mani o kaya naman ay pagkatapos ng maagang repolyo at mga dahong gulay, greens. Ang mga tanim na ito ay walang kaparehong sakit o peste na madalas dumapo sa bawang at higit sa lahat, pinapaluwag at pinagyayaman nila ang lupa. Ngunit ang pinakamasamang itanim bago ang bawang ay ang sibuyas at mismong bawang. Pagkatapos ng mga ito, nag-iipon sa lupa ang mga sanhi ng partikular na sakit tulad ng fusarium o puting bulok, white rot. Kaya naman, kailangan mong maghintay ng 3 hanggang 4 na taon bago ka ulit makapagtanim ng bawang sa parehong lugar. Iwasan ding itanim ito pagkatapos ng patatas at kamatis. Sobra kasi nilang hinihigop ang potassium o potassium mula sa lupa. Ang potassium na ito ay mahalagang mahalaga para sa bawang upang makabuo ng malalaki at matitibay na bulb o ulo. Nakapili na tayo ng pwesto at naisayos na ang mga naunang pananim. Ngayon naman, tutukan natin ang paghahanda ng mismong lupa.
Ito ang pundasyon ng ating aanihin. Gustong-gusto ng bawang ang malambot, mayaman sa sustansya, mahangin at neutral ang acidity na lupa. Kung ang lupa sa inyong taniman ay mabigat at maputik or clay type, kailangan talaga itong ayusin. Magdagdag ng buhangin, peat or nabulok na mga pinagtabasan ng kahoy para lumambot ito. Kung ang lupa naman ay sobrang buhaghag at mahirap, lagyan ito ng compost o hinog na dumi para maging mas masustansya at makapag-imbak ng mas maraming tubig. Kailangang ihanda ang kamang taniman ng mas maaga, mga 2 o 3 linggo bago itanim, para magkaroon ng oras na umayos o lumapat ang lupa. Araruhin o hukayin ang bahagi ng lupa gamit ang buong haba ng pala at siguruhing alisin ang lahat ng damo at ugat nito. Basagin ang lahat ng bukol. Ang perpektong lupa ay dapat kasing lambot ng bulak. Sa ganitong paraan, magiging malaya ang paglaki at paghinga ng ugat ng bawang na direktang makakaapekto sa laki ng ulo ng bawang na aaniin ninyo. Huwag maging tamad sa yugtong ito dahil dito nakasalalay ang tagumpay ng inyong anihan sa susunod na panahon. Ang paghahanda ng lupa ay hindi lang natatapos sa pagbubungkal. Kailangan nating patabain ito ng husto. Ang paglalagay ng pataba sa taglagas ang siyang magiging susi sa masiglang pagsisimula ng sibol pagdating ng tagsibol. Ngunit may isang napakahalagang detalye dito na madalas nagiging pagkakamali ng marami. Sa taglagas, striktong ipinagbabawal ang nitroheno, para sa bawang. Ang mga patabang mayaman sa nitrogen gaya ng urea, ammonium nitrate o sariwang dumi ng hayop, fresh manure, ay nagpapalakas ng paglago ng mga dahon o berdeng bahagi. Kung ilalagay mo iyan ngayon, maaaring sumibol agad ang bawang ng hindi pa oras at mamatay lang sa matinding lamig o yelo. Tandaan, ang nitrogen ay sa tagsibol lang natin ilalagay. Sa taglagas, ang kailangan ng ating tanim ay phosphorus, posporo, at potassium. Ang phosphorus ang bahala sa pagpapalakas ng ugat, habang ang potassium naman ay nagpapataas ng resistensya nito laban sa lamig at sakit. Ang perpektong timpla para sa kamang taniman ng bawang ngayong taglagas ay isang balde ng bulok na compost o humus, isang baso ng abong kahoy, wood ash, at isang kutsara ng superphosphate bawat square meter. Ikalat itong lahat ng pantay-pantay sa ibabaw bago bungkalin ng lupa. At ulitin ko, huwag na huwag maglalagay ng sariwang dumi ng hayop. Kapag tapos na tayong maghukay at maglagay ng pataba sa lupa, sisimulan na natin ang paggawa ng kamang taniman. Hindi maganda kung itatanim natin ang bawang sa pataglang na lupa. Mas mainam na itaas ng bahagya ang kama. Kahit hindi naman bahaing lugar ang inyong taniman, makakatulong ito para mabilis uminit ang lupa pagdating ng tagsibol. Ang tamang lapad ng kama ay nasa halos 1 metro. Sa ganitong sukat, mas madali nating mapapangalagaan ang tanim nang hindi natin tatapakan ng lupa. Kapag nabuo na ang kama, kailangan nating pantayin at ayusin ng mabuti ang ibabaw nito gamit ang kalaykay. Ngayon, gumawa na tayo ng mga uka kung saan natin ilalagay ang tanim. Madaling gawin ito gamit ang hawakan ng pala o kaya naman ay isang maliit na tabla. Kailangang pantay at tama ang lalim ng mga uka. Pero pag-uusapan natin ng hiwalay ang tungkol sa lalim dahil may sikreto diyan. Pagkatapos nating gumawa ng mga linya, maaari pa tayong magdagdag ng panlinis sa lupa. Diligan ito ng pinaghalong copper sulfate, 1 kutsara lang sa 10 litro ng tubig, o kaya naman ay ng pamilyar na nating phytosporin. Sisiguraduhin nito na may dagdag tayong proteksyon laban sa mga sakit at pesteng dala ng lupa. Pagkatapos nito, hayaan muna nating magpahinga
ang kama sa loob ng 1 o 2 araw para handa na itong salubungin ang ating magiging malalaking ani. Ang susunod na importante, tamang distansya sa pagtatanim. Tandaan, kalaban mo rito ang pagiging gahaman o sakim. Kung sisiksikin mo ang mga sibuyas ng bawang sa isang kama, ang mapipitas mo ay maliliit na ulo ng bawang lang. Kailangan ng sapat na espasyo ng mga halaman para lumaki at kumuha ng sustansya. Kapag dikit-dikit ang tanim, mag-aagawan sila sa sikat ng araw, tubig at pataba. Ang resulta, manghihina ang lahat ng halaman. Tandaan ang tamang distansya. Sa pagitan ng bawat butil ng bawang sa isang hanay, dapat may 10 hanggang 15 sentimetro, 10-15 centimeters ang agwat. Isipin mo na lang ang laki ng magiging ulo ng bawang. Dapat komportable siya. Mas malaki naman ang distansya sa pagitan ng mga hanay or furrow. Dapat 20 hanggang 25 sentimetro, 20 o 25 centimeter. Sisiguraduhin ng ganitong layo na mahangin ang taniman na isang mabisang pang-iwas sa sakit na dala ng fungus. Mas mapapadali din ang pagdumi mo, weeding, at pagpapaluwag ng lupa, cultivation, pagdating ng tagsibol. Gumamit ng metro o ruler o gumawa ng sarili mong marker para sigurado na pare-pareho ang layo. Maniwala ka, mas mainam na magtanim ng kaunti pero tama sa patakaran at makakuha ng dekalidad na ani kaysa sisiksikin ng lahat at puro maliliit lang ang mapipitas. Heto pa ang isang lihim na direktang nakakaapekto kung mabubuhay ba ang inyong bawang sa taglamig o tuluyan itong masisira. Ito ay ang lalim ng pagtatanim. Mayroong isang simpleng panuntunan, ngunit napakatalino. Ito ang panuntunan ng 3 taas. Rule of 3 heights. Sinasabi nito, ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng 3 beses sa taas ng butil mismo. Kumuha ng isang butil ng bawang at sukatin ang taas nito. Halimbawa, 2 sentimetro. Ibig sabihin, kailangan mo itong itanim sa lalim na 6 sentimetro. Ang distansyang ito ay sinusukat mula sa ilalim ng butil, ang patag na bahagi, hanggang sa ibabaw ng lupa. Bakit ito napakahalaga? Kung masyadong mababaw ang pagkakatanim, sa oras na magsimula ang matinding lamig, maaari itong maitulak palabas sa ibabaw ng mayelong lupa at tiyak na mamamatay ang butil. Bukod pa rito, ang mababaw na pagtatanim ay maaari ring maging sanhi ng masyadong maagang pagtubo. Masama rin ang masyadong malalim na pagtatanim. Pagdating ng tagsibol, ang halaman ay gagastos ng labis na lakas para lang makasilip sa ibabaw. Ito ay magpapabagal sa pag-unlad nito at ang bunga, ang ulo ng bawang, ay magiging mas maliit kaysa sa inaasahan. Kaya huwag maging tamad. Gumawa ng kanal na may tamang lalim batay sa sukat ng inyong mga butil. Para sa malalaking butil, maaaring 7 hanggang 8 sentimetro, 7 sa 8 centimeters ang lalim. At sa katamtaman naman, 5 hanggang 6 sentimetro, 5 sa 6 centimetro. Akala mo siguro, wala nang mas madali pa kaysa sa itanim lang ang isang piraso ng bawang sa lupa, di ba? Pero kahit dito, may sariling mga sikreto at tamang pamamaraan. Ang pangunahing tuntunin, huwag mong ipilit o diinan ng husto ang butil ng bawang sa lupa. Kapag ginawa mo yon, tumitigas ang lupa sa ilalim ng base ng butil at hahadlang ito sa paglaki ng ugat. Hindi lang makakayanan ng ugat na tumagos sa hadlang na ito. Ang tamang teknik ay ganito. Dahan-dahan mo lang ilagay ang butil sa kanal na inihanda mo na may sapat na lalim. Kailangan itong nakatayo ng tuwid. Ang base o patungan ng ugat ay nakaharap pababa at ang matulis na dulo ay nakaturo pataas. Kung nakahiga o baligtad mo itong itatanim, makakahanap pa rin ng daan patungo sa araw ang usbong, pero gugugol ito ng napakaraming enerhiya na magpapahina sa halaman. Pagkatapos,
mailagay lahat ng butil sa kanal sa tamang pagitan. Takpan mo lang ito ng dahan-dahan gamit ang malambot na lupa. Bahagyang patagin ang ibabaw ng kamang taniman gamit ang kalaykay. Bawal na bawal ang pagyapak o pagdidiin. Kailangang manatiling malambot at mahangin ang lupa. Isang madalas na tanong ng mga baguhan, kailangan bang diligan ang bawang matapos itong itanim? Sa karamihan ng pagkakataon, ang sagot ay, hindi, wag na. Linawin natin ang maling akala na ito. Kadalasan, sa panahong ito, sapat na ang tubig sa lupa dahil sa mga pag-ulan. Ang sobrang pagdilig sa malamig na panahon ay nakakasama pa. Maaari itong maging sanhi ng maagang pagsibol at ito ang iniiwasan natin. Kapag sumabay pa sa papalapit na lamig, ang basang lupa ay maaaring magdulot ng pagbulok ng mga butil ng bawang. Mayroon lang tayong isang pagbubukod. Kung ang panahon ay sobrang tuyo at mainit, matagal nang walang ulan, at ang lupa sa lalim ng pagtatanim ay tuyong-tuyo na parang pulbos. Sa sitwasyong iyon, maaari mo lamang itong diligan ng napakakaunti pagkatapos na itanim. Pero ito ay bihira, hindi ito ang karaniwang gawain. Sa 99%, 99% ng mga kaso, ang natural na tubig ay higit pa sa sapat para maging matagumpay ang pag-uugat ng bawang. Kaya itabi na ang pandilig at magtiwala na lang tayo sa kalikasan. Maayos na nating naitanim ang ating bawang, pero hindi pa riyan nagtatapos ang ating gawain. Ngayon, kailangan nating tiyakin na magiging komportable ang pagpapalipas nito ng taglamig. Isipin natin na ang taniman ay parang bahay niya. Kailangan nating kumutan ng bahay na yan ng makapal at mainit na sapin. Sa mundo ng paghahardin, ang kumot na ito ay tinatawag na mulch. Ang pagmumulch ay isang mandatoryong agrikultural na gawain, lalo na sa mga lugar na may matindi o walang gaanong niyebe tuwing taglamig. Ano ba ang mga benepisyo nito? Una, ang patong ng mulch ay pinoprotektahan ng lupa mula sa sobrang pagyeyelo dahil lumilikha ito ng air cushion o sapin ng hangin. Ito ang magliligtas sa ating mga ugat ng bawang mula sa pagkamatay sa gitna ng matitinding lamig. Pangalawa, at ito ay napakahalaga rin, pinapakalma ng mulch ang biglaang pagbabago ng temperatura, gaya ng biglang pag-init at kasunod na pagyelo sa taglamig. Ang ganitong temperature swings o pabago-bagong init at lamig ay lubhang mapanganib sa mga halaman. Pangatlo, pagdating ng tagsibol, pipigilan ng mulch ang pagtubo ng mga damo at panatilihin nito ang mahalagang kahalumigmigan sa lupa. Kaya naman, ang pagmumulch ay hindi lang basta luho. Ito ay isang malaking puhunan para sa masagana nating ani sa hinaharap. Ano ba ang pinakamagandang pang-mulch sa ating taniman ng bawang? Maraming pwedeng pagpilian na materyales para sa mulching. Isa sa pinakamahusay ay ang tuyong dahon ng mga punoong malalapad ang dahon. Yun lang, iwasan natin ang mga dahon galing sa mga punong namumunga. Bakit? Dahil dyan, maaaring magtago ang mga peste at sakit habang taglamig. Ang mga dahon ng maple o linden ay perpektong pagpipilian. Pwede rin ang dayami, straw, or pinatuyong damo. Hay! Ang mga ito ay magaan, mahangin, at napakagaling magpaimbak ng init. Makakagamit din tayo ng peat moss o kaya naman ay bulok na compost. Hindi lang ito magpapainit sa lupa, kundi magsisilbi ring dagdag na pataba pagdating ng tagsibol. May gumagamit din ng bulok na sawdust o kaya naman ay karayom ng pino, pine needles. Ang mga karayom ng pino ay nakakatulong magpaasim ng bahagya sa lupa at nakakapagtaboy pa ng ilang peste. Pero may dapat tayong iwasan. Una, ang bagong lagaring supot, fresh sawdust, dahil kinakain nito ang nitrogen na kailangan ng lupa. Pangalawa,
plastic na takip dahil maaari nitong mapabulok ang bawang kapag biglang uminit ang panahon o nagkaroon ng tao. Pumili tayo ng natural at nakakahinga na materyales. At isa pa, ito ang mahalaga. Huwag agad imulch ang taniman pagkatapos itanim. Hintayin muna natin dumating ang unang bahagyang paglamig o hamog na yelo at saka pa lang natin tatakpan ang lupa. Napili na natin ang gagamiting mulch. Pero gaano naman ito kakapal? Dito, tulad ng sa lahat ng bagay, mahalaga ang tamang balanse. Kung napakanipis, halimbawa ay 1 o 2 sentimetro lang, hindi nito magagawa ang trabaho nito. Hindi ito makakaprotekta sa sobrang lamig at matatangay lang ng malakas na hangin. Pero kung napakakapal naman, sabihin nating 20 sentimetro, maaari rin itong makasama. Sa tagsibol, ang ganyang kakapal na balabal ay matagal matunaw kaya maaantala ang pag-init ng lupa. Maaari ring umasim ang lupa sa ilalim nito at ang mga sibol ng bawang ay mahihirapang umabot sa sikat ng araw na mauubos lang ang kanilang sobrang enerhiya. Ang pinakamainam na kapal ng mulch ay mula 5 hanggang 10 sentimetro. Sapat na ito para magbigay ng mapagkakatiwalaang insulasyon, ngunit hindi naman makahahadlang sa paggising ng mga halaman pagdating ng tagsibol. Ikalat ang mulch ng pantay-pantay sa buong taniman, siguraduhin na walang matitirang walang nakatakip na lupa. Ang simpleng hakbang na ito ay lubos na magpapataas ng tsansa para sa matagumpay na pagpapalamig ng halaman na magreresulta sa pag-ani ng naglalakihang mga ulo ng bawang. Pero paano kung ang taglamig sa inyong lugar ay nagdala ng makapal na nyebe? Kailangan pa ba nating dagdagan ng nyebe ang ating taniman? Oo, at isa itong napakagandang natural na pampainit. Ang nyebe talaga ang pinakamahusay na panangga laban sa matinding lamig o frost. Kaya kung may pagkakataon kayo, mas mainam kung magtatambak kayo ng mas maraming nyebe sa inyong nakamulch na plot habang tumatagal ang taglamig. Sa ilalim ng makapal na snow cover or nyebeng pabalat, ang temperatura ng lupa ay bihirang bumaba sa -5 hanggang -7 degrees kahit na sa pinakamalamig na panahon. Ito ay komportable at sapat na kondisyon para sa inyong bawang na nagpapalipas ng taglamig. Gayunpaman, mayroon din itong catch o masamang epekto. Pagdating ng tagsibol, kapag nagsimula ng matunaw ang nyebe, posibleng bumuo ng isang matigas na balat o yelo sa ibabaw ng lupa. Ang yelong ito ay napakadelikado dahil hindi ito nagpapadaan ng hangin at ang bawang sa ilalim nito ay maaaring mamatay sa kawalan ng hangin. Kaya naman, sa sandaling magsimula ang pag-init at pagkatunaw ng nyebe sa tagsibol, kailangan nating basagin ng dahan-dahan ang yelong ito gamit ang kalaykay. Ito ay para masigurado na may sapat na hangin na nakakapasok sa lupa. Kaya bantayan nyo ang inyong taniman hindi lang tuwing taglagas, kundi pati na rin sa kasagsagan ng taglamig at sa maagang tagsibol. Madalas, ang tanong ng mga naghahalaman, pwede bang itanim sa taglagas itong tinatawag nating solo sibuyas? Ito yung mga maliliit na bilog na sibuyas na tumutubo mula sa mga butil o bulbils na nasa dulo ng tangkay ng bawang. Ang sagot diyan, hindi lang pwede, kundi dapat. Isa itong napakagandang paraan para pasiglahin at linisin ang inyong mga itatanim. Ang dahilan, kapag kasi gumagamit tayo ng mga ordinaryong sibilyas, cloves lang taon-taon, nag-iipon ng mga sakit at virus ang bawang. Pero kapag nagtanim ka gamit ang mga butil, makakakuha ka ng unang henerasyon na malinis at walang virus. Ang pamamaraan sa pagtatanim ng mga solo sibuyas na ito sa taglagas ay halos pareho lang sa pagtatanim ng ordinaryong sibilyas. Itatanim mo rin sila sa parehong lalim
at sa parehong distansya o pattern. Ang kaibahan lang, sa susunod na taon, hindi pa buong ulo ng bawang ang tutubo. Sa halip, isa itong malaking solo sibuyas na ang laki ay kasing laki na ng isang magandang walnut. At itong malaki ng solo sibuyas na ito, kapag itinanim mo ulit sa susunod na taglagas, ito na ang gagamitin mo para makakuha ng elite na aning bawang, mga ulo ng bawang na talagang dambuhala at malulusog. Ayan na, tagsibol na. Ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Kailan ba natin aalisin ang ating kumot ng taglamig, ang mulch? Dito, mahalaga ring huwag nating palampasin ang tamang pagkakataon. Kapag inalis mo ang mulch ng masyadong maaga, habang posibleng bumalik pa ang matinding lamig o frost, maaaring mapinsala ang ating malambot na mga bagong sibol. Kung sadyang nagtagal naman tayo, gaya ng nasabi na natin, mabagal uminit ang lupa sa ilalim ng sapin at ito ang magpapabagal sa paglaki ng halaman. Ang pinakamagandang senyales ay kapag tuluyang natunaw na ang niebe, natunaw na ang yelo sa lupa at sumilip na ang mga unang berdeng dulo ng bawang. Sa sandaling ito, kailangan mong maingat na walisin o ipunin ang mulch mula sa taniman, siguraduhin na hindi mo masisira ang mga bagong sibol. Huwag mo itong ilayo dahil magagamit pa ito. Pagkatapos mong palayain ang taniman, kailangan mong gawin ang una at napakahalagang proseso, ang pagbubungkal o pagpapaluwag ng lupa. Maingat at hindi masyadong malalim gamit ang isang maliit na asarol o pangbungkal. Bungkalin ang mga pagitan ng hanay. Sisirain nito ang matigas na ibabaw ng lupa, bibigyan ng hangin ang mga ugat, at makatutulong din upang mapanatili ang tamang halumigmig o moisture. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang tungo sa tagumpay mo ngayong tag-init. Kaya, mag-summarize na tayo. Ang sikreto sa pagpapalaki ng higanting bawang ay hindi isang magic pill, kundi isang kumpletong hanay ng mga simpleng, ngunit napakahalagang hakbang. Nagsisimula ito sa tamang pagpili ng oras ng pagtatanim, hindi base sa kalendaryo, kundi base sa lagay ng panahon. Sunod yan, mahigpit na pumili ng pinakamahusay na butil na itatanim at siguruhing disimpektahin ito. Huwag din nating kalimutan ang paghahanap ng maaraw na lugar at ang mga tamang naunang itinanim na halaman. Ihanda ng mabuti ang maluwag at masustansyang lupa. Maglagay lang ng phosphorus at potassium tuwing taglagas at huwag na huwag maglalagay ng nitrogen. Itanim ang bawang sa tamang lalim na 3 beses ang taas, 3 heights rule, at huwag idiin ang mga butil. At sa huli, takpan ang taniman ng mainit na kumot mula sa mulch, panlagay na pataba, para sa taglamig. Tulad ng nakikita ninyo, wala itong magic. Ito ay purong agrikultura at matinding atensyon sa detalye. Ang bawat hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng isang kadena na maghahatid sa inyo ng ani na kayang sorpresahin kahit ang inyong mga bihasang kapitbahay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo, sana ay suportahan nyo kami sa pag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang inyong sariling mga sikreto na napatunayan na sa loob ng maraming taon sa pagtatanim ng bawang bago sumapit ang taglamig? Baka gumagamit kayo ng kakaibang pataba o espesyal na paraan ng pagdidisimpekta. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section. Magtulungan tayong matuto sa isa't isa